Ang China ang sinasabi nilang hari sa karagatan. Sinasabi nila na walang makakatalo sa kanilang mga aircraft carrier at submarino. Pero alam mo bang palpak din pala sila? Ang sinasabing higanteng hari ng karagatan na China ay higante pa lang mayroong peking paa o defective at lumang mga aircraft carrier. Ginagamit nga lang ba nila ang puwersang ito para takutin at apihin ang mga karating na bansa sa Asya? Yan ang ating alamin. Sa bilang at laki ng barko, ang hukbong pandagat ng China ay masasabi nga na pinakamakapangyarihan sa buong daigdig. Hindi may kakila ang kanilang lakas at walang takot na pag-aangkin sa halos 90% ng South China Sea na tila ay wala namang matibay na pundasyon. Kanila pa ito ang tinawag na 9-dash line at sa kakulangan nga ng pundasyon ay ang naturang pag-aangkin ay hindi suportado ng anumang internasyonal na batas. Naalala nyo ba noong Disyembre 2023, pinag-init ng Chinese Navy ang sitwasyon sa South China Sea nang hadlangan nila ang isang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Hindi lang pagharang ang ginawa nila, pinaputukan pa nila ng water cannon at blinding laser ang mga barko ng Pilipinas. Ito ay isang malinaw na provokasyon at paglabag sa kalayaan ng Pilipinas sa sariling teritoryo. Sa kanilang mga aksyon ay kitang-kita naman ang paggamit ng kanilang puwersa para mangapi at manakot sa Asya. Tila sinasabing walang makakatalo sa kanilang mga aircraft carrier at submarino. Ngunit sa likod ng magarbong parada ng mga bakal, balitang ang kanilang mga barko ay dumaranas ng mga depekto at tila hindi nga ito maasahan. Ang hukbong pandagat ng China ay may higit sa 350 na barko, kabilang ang 3 aircraft carrier at 66 na submarino. Ito ay higit pa sa pinagsamang bilang ng mga barko ng Japan, South Korea at India. Ang China ay gumagamit ng lakas na ito upang takutin at apihin ang mga karatig na bansa sa Asya. Kaya napakalaking porsyento ng kapangyarihan ng China ay nakasalalay sa kanilang puwersang pandagat. Dahil dito, marami ang nagtitiwala sa kanilang lakas, lalo na sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Pero nitong nakaraan, isang insidente ang gumulantang sa buong rehiyon. Nagkamali ang Chinese Navy at ang pagkakamaling ito ay nagdulot ng matinding pinsala at nakapaglagay ng peligro ng maraming buhay. Hindi lang iyan, nito lang Marso 22, 2024, isang Chinese warship ang aksidenteng tumama sa isang Vietnamese fishing boat sa Paracel Islands na nagresulta sa paglubog ng nasabing bangka. Ang insidente ay nagdulot ng galit sa Vietnam at ang gobyerno ng bansa ay naghain ng protesta sa China. Ang China naman ay nagpahayag ng pagsisisi sa insidente at nangako na magbibigay ng tulong sa mga nasabing mangingisda. Pero ang nakapagtataka, hindi pa rin nilalabas ng China ang buong report ng nangyaring aksidente. Marami ang naniniwala na may mas malalim na dahilan kung bakit nila ito tinatago. Magugulat ka nga sa kadahilan ng maraming mga ulat na ang mga barko ng China ay dumaranas ng mga depekto at hindi pa nakaranas ng labanan. Ang kanilang mga submarino ay madaling masira at ang kanilang mga aircraft carrier ay hindi pa nasubok sa totoong labanan. Ang mga kahinaang ito ay naglalagay sa duda ang tunay na lakas ng hukbong pandagat ng China. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing babala, hindi lamang sa mga bansang nakapalibot sa West Philippine Sea, kundi sa buong mundo. Ang tensyon sa rehiyon na ito ay patuloy na tumataas. At kung walang gagawing aksyon, maaaring humantong sa isang mas malawak na tunggalian. Ang pakikipagtulungan, pananagutan at pagsunod sa internasyonal na batas ay kinakailangan upang matiyak ang kapayapaan at katatagan. Maraming beses nang sinubukan ng mangingisdang Pilipino na makapangisda sa mga lugar na sa tingin nila ay nasa loob ng kanilang teritoryo. Pero kadalasan ay hinahabol o mas malala pa, nilulubog ng China ang kanilang mga bangka. Ang ganitong uri ng panggigipit ay maliwanag na isang paglabag sa karapatang pantao at hindi makataong pagtrato sa mga taong umaasa lamang sa pangingisda para mabuhay. Dagdag pa rito ay masasabing ang tunay na isang malaking banta ang mga aksyon ng China sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito ay kinakailangan ng internasyonal na komunidad na kumilos ng mabilis at epektibo upang pigilan ng China sa pagpapatuloy ng mga mapapinsalang aksyon nito
at mga maling aksyon na labis ngang nakaapekto sa mga kalapit na bansa. Ayon sa UNCLOS, ang lahat ng bansang may baybayin sa South China Sea ay may lehitimong karapatan sa teritoryo at exclusive economic zones ng rehiyon, ngunit tila hindi ito kinikilala ng bansang China. Ang mga pagkakamali nga ng China sa karagatan ay nagdulot ng matinding tensyon at alitan sa rehiyon. Ang mga insidente tulad ng paghadlang sa resupply mission ng Philippine Coast Guard at ang paglulubog ng Vietnamese fishing boat ay nagpapakita ng kawalang ingat at kawalan ng paggalang ng China sa karapatan ng mga karatig bansa. Ang pagtatago ng China sa katotohanan at ang pagtanggi na kilalanin ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ay nagpapalala pa ng sitwasyon. Ang China ay dapat maging transparent sa mga aksyon nito at sumunod sa international na batas. Ang mga bansang may direktang kinalaman sa usapin ng South China Sea ay hindi na dapat magpakatagal at kailangang kumilos na. Kailangan nilang palakasin ang kanilang depensa, makipag-alyansa sa ibang mga bansa at manindigan para sa kanilang karapatan. Ang kooperasyon sa loob ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, ay kritikal. Sa pamamagitan ng isang nagkakaisang boses, ang mga bansang miyembro ay maaaring magpakita ng mas malakas na tinig sa mga negosasyon sa China. Dapat isulong ng ASEAN ang pagbuo ng isang binding code of conduct sa South China Sea batay sa UNCLOS na nagtatatag ng malinaw na mga patakaran sa mga aktibidad sa rehiyon. Dagdag pa rito, sa pagpapalakas ng pagtutulungang pangdepensa at seguridad, mas may pagtatanggol ng ASEAN ang mga lehitimong interes nito. Hindi matatawaran ang suporta ng pandaigdigang komunidad. Ang mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia ay dapat magpatuloy sa pagsuporta sa ASEAN at pangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon. Mahalaga rin ang paggigiit sa pagsunod ng China sa internasyonal na batas at pagtaguyod ng mapayapang paglutas ng mga alitan sa pamamagitan ng diplomatikong dialogo. Maraming beses na ring tinawag ng pandaigdigang komunidad ang pansin ng China sa mga maling nagawa at paulit-ulit na paglabag sa UNCLOS. Sa katunayan, naglabas na ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa Hague noong 2016 pabor sa Pilipinas at ipinahayag na walang legal na basihan ang 9-line ng China. Pero patuloy pa rin ang kanilang aktibidad na makapagpatayo ng mga struktura sa mga lugar ng ating mga mangingisda, kabilang ang mga militarisasyon ng mga isla sa pinag-aagawang teritoryo. Ano man ang dahilan, maliwanag na ang mga aksyon ng China ay nagdudulot ng malaking destabilisasyon at pangamba sa mga bansang kasangkot sa usapin ng South China Sea. Marahil ay nararamdaman ng China ang pagbabanta sa kanila ng ibang bansa dahil sa kanilang lumalaking kapangyarihan. Kung ito man ang dahilan, dapat nilang tandaan na ang pagpapakita ng puwersa ay hindi magandang paraan upang makuha ang respeto ng ibang bansa. Sa halip, kailangan nilang maging transparent sa kanilang mga aksyon at respetuhin ang mga internasyonal na kasunduan at batas. Ang paggamit ng diplomasya at mapayapang solusyon ang nararapat na paraan upang mapag-usapan ang mga hindi pagkakaunawaan at matiyak ang pangmatagalang kapayapaan at kooperasyon sa South China Sea. Tila binabantayan na nga ng mundo ang agresibong pagkilos ng China sa South China Sea. Ang patuloy nilang pagtatayo ng mga artipisyal na isla at militarisasyon ng mga teritoryo ay nagdudulot ng tensyon at panganib sa seguridad ng rehiyon. Malinaw ang mga implikasyon nito sa seguridad. Ang pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea ay nagbabanta sa kalayaan sa paglalayag, isang mahalagang prinsipyo ng kaayusang pandaigdig. Ang mga agresibong aksyon ng China ay nagpapaigting ng tensyon at nagpapataas ng panganib ng maling kalkulasyon at armadong tunggalian. Ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia ay direktang nakaharap sa banta sa kanilang soberanya. May mga potensyal na panganib din sa ekonomiya ang mga aksyon ng China sa South China Sea. Ang patuloy na kawalan ng kapanatagan ay maaaring makagambala sa mahalagang ruta ng kalakalan na nakakasama hindi lamang sa China kundi sa buong pandaigdigang ekonomiya. Maraming mag-aalangan ang mga mamumuhunan sa isang bansang itinuturing na masyadong agresibo. Ang pang-ekonomiyang pressure na ito ay maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon para sa paglago ng China at sa kanilang mga pangmatagalang ambisyon. May mga responsibilidad ang pandaigdigang komunidad na tumugon.
Kailangan nating ipaalam sa China na hindi katanggap-tanggap ang kanilang mga pag-uugali at hindi ito papayagang baguhin ang status quo sa South China Sea sa pamamagitan ng puwersa. Mahalagang suportahan ang mga bansang katabi ng South China Sea sa pagtatanggol sa kanilang soberanya at karapatan sa mga yamang dagat. Kailangan din nating itaguyod ang mga mekanismo ng multilateral para sa paglutas ng hidwaan. Dapat nating hikayatin ang China na sumunod sa mga internasyonal na batas at pamantayan at lumahok sa mga mekanismo ng multilateral para sa paglutas ng alitan. Hindi maaaring manahimik ang mundo habang nagpapatuloy ang China sa mga mapag-angking aksyon nito sa South China Sea. Kailangan nating magsalita at kumilos upang maprotektahan ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Panahon na upang managot ang China.